Eto mga kabunyog, mga kababayan, ah, napanood ko 'tong video na 'to, maiksi lang 'tong video na 'to, yang picture na yan diyan, yung nakikita niyo yang mukha ni Digong, ni Duterte, yan talaga yung, hindi po yan luma, ngayon yan. Mayroong maiksing statement si Duterte, pini-play ng mga followers niya, yung mga vloggers niya ngayon. Makikita niyo ngayon sa social media, pini-play yang statement ni Duterte, maiksi lang, video clip. Pero galit, galit si Duterte diyan. Hindi ko lang ma-play yung video kasi ano yan baka makopyright tayo ng mga vloggers. Pero pinanood ko, pinakinggan ko yung kanyang mga sinabi, galit si Duterte. Mga kabunyog. Galit siya kasi bukas may rally yung Maisog sa Bulacan, sa bayan ng Bustos. O yun, doon nila gagawin yung rally bukas. Alam naman natin yung Maisog rally, yan yung rally nila na tinatawag nilang peace rally, pero ang totoo, political rally. O ngayon, nagkaroon na yan ng rally sa Davao. January yon, di ba? January 28 yata yon nagsimula. Nagkaroon din ng Davao City. Nagkaroon din ng rally sa Cebu. Tapos nasundan pa sa Davao del Norte, sa Tagum. Ngayon, wala pa silang rally sa Luzon. Sisimulan nila ang rally sa Luzon sa Bulacan. Kaya lang wala silang makuhang venue. Ngayon, yung venue, nakakuha sila private. Private. Kaya lang yung private na yon nagbago ng isip kasi ang sinasabi nila, batay sa kwento ng mga DDS, hindi natin alam kung totoo, baka pinapalaki lang nila yung issue para maging kontrobersyal, para mapag-usapan, para maraming umattend. Ang kinakalat ngayon ng mga DDS sa mga programa nila, sa SMNI, mga vloggers nila, na ginigipit daw yung organizers ng rally. Kahit yung venue daw na private property, tinatakot ng local government ng Bulacan, may tawag pa daw galing Malacanang. Ngayon, nagalit itong si Duterte, naglabas ng kanyang video clip, yan, yung nakikita niyong picture, pinanood ko, sabi ni Duterte, tinawag na naman na bobo yung mga pulis daw doon at saka mga LGU ng Bulacan. Sabi ni Duterte, kakasuhan namin kayo. Nagbanta si Duterte, kakasuhan niya daw Pinanood ko mga kabunyog yung sinabi, galit si Duterte. Sabi niya, constitutional right yan. Bakit nyo pinagbabawalan yan? Mga buburaw kayo, sabi ni Duterte. So ngayon, ang sabi ni Duterte, narinig ko yung mga sinabi niya, maiksi lang, pero ang sabi niya, nasa constitution yan. Kumbaga, constitutionally guaranteed right yan. Bakit nyo pinagbabawal yan? Private property yan. Sige, gawin nyo yan at kakasuhan namin kayo. Yun ang banta ni Duterte. Hindi ko lang ma-play kasi baka makopyright ako kasi vlogger ng DDS yung nag-play nung Pero in-screenshot ko na lang yung picture. Yan yung picture ni Duterte nung nagsalita siya doon sa video clip na yun, mga kabunyog. Pero bukas yan, Sunday, April 28, tuloy daw ang rally. Sabi ni Duterte, ituloy natin ang rally kahit na anong gawin nila. Ipakita natin ang ating galit. Wow, ganun yung pagkakasabi ni Duterte, mga kabunyog. Show your anger. English Alam nyo, itong mga DDS ngayon, nagre-reklamo na ginigipit daw sila ng kasalukuyang administrasyon. Pero ang totoo nung panahon nila, ganun din sila A dose of their own medicine. Napanood ko rin sila Eric Selle sa Kasibadoy. Sabi ni Eric Selle sa Kanibadoy, ginigipit daw ang SMNI. Bakit daw ganon ang ginagawa? May franchise naman daw ang SMNI. Bakit daw ganon ang ginagawa? Ganon din ang ginawa ninyo sa ABS-CBN. Hindi. Ano nga ang ABS-CBN? Ginawan nyo ng mga kung ano-anong mga issue, kung ano-anong mga violations. Tapos ngayon, nung pinasara nyo ang ABS-CBN, anong sabi nyo? Tama lang yan sa ABS-CBN. Ngayon kayo naman ang pinapasara. Anong sinasabi nyo? Na ginigipit kayo. Yan ang problema dyan. Tapos ngayon, yung rally ng Maisog, grupo ni Duterte doon sa Bulacan bukas, sa Bustos, Bulacan, nahihirapan daw. Ginigipit daw. Galit si Duterte.
Kakasuhan niya daw. Anyway, abangan natin bukas mga kabunyog. Abangan natin. Kaya lang itong mga ito, nagrereklamo sila ng ano daw, hindi kinikilala yung kanilang freedom of expression, freedom of assembly. Nung panahon ninyo, ganun din naman ginagawa nyo eh. Ganyan yung ginagawa nyo sa oposisyon. Ginigipit nyo rin, kinakasuhan nyo. Tapos ngayong nararanasan nyo yan sa ilalim ng gobyerno ni Marcos, magrereklamo kayo. Weather lang yan. Weather lang yan. Sa totoo lang, mga kabunyog, yung mukha na yan ni Digong, ngayon po talaga yan, dun yan sa video clip, in-screenshot ko lang. Sabi ni Cadiz de Leon Maricel, payback time yan sa mga pinagagawa nyo noon. Kaya, abangan natin mga kabunyog, ang sinasabi ni Digong dun sa maiksing statement niya, nirecord ng mga followers niya, kinakalat ngayon. Kaya sa mga DDS, kinakalat nila, sabi nila, Tatay Digong, nagalit, kakasuhan daw ang mga nanggigipit sa maisog rally sa Bustos, Bulacan. Sige, abangan natin. Abangan natin kung anong magagawa ni Digong. Ang malinaw dyan, ginawa nyo rin yan noon. O ngayon, kayo naman nakakaranas niyan, magrereklamo kayo? A dose of your own medicine yan. Yan na eh. Yan na ang problema sa inyo eh. Noong panahon, ginagawa nyo rin yan. Yung panggigipit nyo sa ABS-CBN, hindi nyo pina-renew ng franchise, ginamitan nyo ng kung ano-ano, ng mga issue. Ginamit nyo rin noon ang Kongreso. Ngayon din naman, gayon naman ngayon ang kinaano nyo, nirereklamo nyo sa gobyerno ni Marcos. Ginagamit daw ang kontrol ni Romualdez sa Kamara para gipitin ng SMNI. Ganyan din yung ginawa ni Duterte sa ABS-CBN. Ngayon daw, ginigipit daw yung organizer ng rally sa Bustos, Bulacan. Tapos private property daw, ginigipit pa rin ng mga pulis. Dati nyo namang ginagawa yan rin noon eh. Nararanasan nyo ngayon. Tapos magrereklamo kayo. A dose of your own medicine. Weather lang. Yan yun. Anyway, abangan na lang natin bukas. Mga kabunyog. Sabi ni Edita Perez Nunez, karma is real. Karma is real. Sayang eh. Maganda sanang ipakita ko sa inyo yung video clip ni Digong eh. Galit. Galit. Kaya lang, hindi ko kasi ma-play kasi baka ma-copyright ako ng mga vlogger. Anyway, kasi ngayon, yun ang kinakalat nila sa social media. Ginigipit daw sila doon sa rally nila sa Bustos, Bulacan bukas. Yung organizers daw, tinatakot. Yung may-ari daw ng private property, tinatakot din. Tapos nagagalit sila. Ganun din kayo noon. Ganyan na ganyan din yung ginagawa nyo. Tama si Emeline Chua Estaba. Karma yan. Karma yan sa inyo. Di ba, mga kabunyog? Anyway, abangan natin. Tapos, pag kukunti ang a-attend sa rally nila bukas, lalangawin, sasabihin nila, kasi tinakot daw ang mga dadalo sa rally, ginipit. May mga checkpoint daw. Sa totoo lang, kami nga, yung bunyog, nung isang araw, yung aming mga miyembro sa San Jose del Monte, Bulacan, pinasuhan din niya ni Digong noong 2020. Ginamit niya yung mga issue ng COVID noon, a-attend sana sa SONA rally. Magrarally noon sa SONA ni Duterte noong 2020, July 2020. 11 na aming mga miyembro sa San Jose del Monte, Bulacan, ang pinakulong nyo. Ginamit nyo rin noon yung ginamit nyo rin yung COVID. Hinasuhan nyo yon, nakapagpiyansa kami, kaya nakalaya yung 11. Ngayon nung isang araw, nanalo na kami sa kaso. Salamat naman. Ibig sabihin, ginawa nyo rin yan noon. Ginawa nyo rin yan sa amin, sa oposisyon. Ngayon, ginagawa rin sa inyo yan ni Marcos Jr. Sabi nyo, ginagawa sa inyo. Yun, kagagawan nyo rin yan, karma. Tapos magagalit kayo. Anyway, sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw.
Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog